Bukod sa krisis sa Zamboanga, meron din ngayong bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at ng grupong BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Midsayap, North Cotabato, kung saan 8 na ang patay. Isa sa mga sibilyan ang pinugutan pa raw ng mga rebelde. 9 na bihag naman ang nailigtas habang libo-libong mga pamilya na ang lumikas sa takot na maipit sa gulo. Paglilinaw ng militar, wala raw kinalaman ang gulo sa Midsayap sa krisis sa Zamboanga City. Live mula sa Midsayap, North Cotabato, may report si Emil Sumangil. Emil? Lunes ng madaling araw, sinasabing dumaong sa mga baybaying barangay ng Midsayap dito sa North Cotabato ang humigit kumulang 150 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters mula Maguindanao. Saka inilunsad ang pag-atake. Nakapwesto sa isang elevated position ang kumuha ng video na ito kasama ang mga pulis at 6th Infantry Division ng Philippine Army. 500 metro ang layo mula sa kanilang posisyon. Makikita ang mga lalaking ito na sinasabing mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Wala pang 10 minuto, sumiklab na ang bakbakan. Snipe sila. Sa gitna ng sagupaan, tumakbo sa likuran ang sasakyan ng kumuha ng video para maghanap ng cover. Mauulinigan pa ang matitining na mga tunog na mula sa sniper rifle ng mga kalaban. Matapos ang kalahating oras ng bakbakan, napatras sa mga rebelde. Kinuha ng militar ang pagkakataong ito para i-rescue ang 9 na gurong na hostage ng BIFF mula sa isang paaralan. Pero ang kapalit, 3 buhay ng mga sundalong nabaril sa sagupaan. 5 sibilyan din ang napatay matapos maipit sa bakbakan, kabilang ang isang magsasakang ginawa umanong human shield at kalaunay pinugutan daw ng ulo ng mga rebelde. Isa sa 2 na pinugutan ng ulo kahapon, kundi napagkamalan dahil nagsuot ng battle dress attire na pantaas ata So na napagkamalan siya. Pero ganoon naman dito yung mga farmers natin dahil magandang gamitin habang nasa farm, nagtitil sila ng farmland nila dahil kumakontra sa init. So nagkataon lang yun. Oo, pinatay sa ng BIFF, pinutulan ng ulo kahapon. Galit ako sa mga rebelde, pinatay nila ang anak ko. Sa ospital naman dinala ang mga pinalayang guro. Pero ayon sa isa sa kanila, hindi raw hostage taking ang nangyari. Ay, dili sir. Mabait man sila sa amin, sir. Wala, pinasakay lang kami ng pambot, pinakain, pinatulog. Against your will? Hindi po. Taliwas naman dito ang kwento ng ilang guro. Gigisave ako ng civilian ko, kay wife ako ng army. Dahil sa sagupaan, libu-libong pamilya na lumikas mula sa ilang barangay. Ang ilang lugar, nagmistulang ghost town. Ang bahay na ito halos mapulbos sa tama ng mortar. Ayon sa militar, walang kinalaman sa krisis sa Zamboanga City ang ginawa ng BIFF sa Midsayap. Ang tanging layunin daw ng mga rebelde, ang pagtigil sa gumugulong na peace talks ng gobyerno at ng MILF. Ayaw nila nga na matuloy yung talks between the government and the MILF. Kinonde na naman ng Malacanang ang pamumugot ng ulo sa isang sibilyan. Allow us to say at this point that not only cruel, meron nga daw hong beheading, but also inhuman. At this point, any act like that certainly would necessitate the fullest force of the law going after the perpetrators. Jessica, ayon sa impormasyong natanggap ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang Municipal Hall ng Midsayap na narito sa aking likuran ang tinatangkang kubkubin ng BIFF, pero dahil na rin sa intelligence information na kanilang natanggap, hindi naka-advance ang puwersa ng BIFF sa posisyong ito at sa mga liblib na barangay na lamang sila nakapagasik ng takot at gulo.
Jessica. Okay, Emil, malinaw sinasabi ng militar ngayon na walang kinalaman yung gulo sa Midsayap dun sa nangyari sa Zamboanga. Pero naalala ko nung early days nung crisis no, sa Zamboanga, meron ng mga reports na pinapalabas dahil nagkagulo rin na konti sa Sulu at saka Basilan. May mga report nang lumabas na di umano nagsanib puwersa yung MNLF, yung Abu Sayyaf at pati itong BIFF. Jessica, sa ngayon, ang pinagbabatayan o itong pinanghahawakang impormasyon ng Philippine Army ay yung pagkakakilanlan ng grupong pumasok dito sa Midsayap. Ayon na rin sa statement ng mga testigo. Dahil ayon doon sa statement ng Philippine Army kanina sa ating panayam, mga leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter ang lumutang at nagpakilala doon sa mga baybaying barangay dito sa Midsayap bago sila tuluyang dumaong at lumapag bago maka-advance ng konti doon sa mga posisyon kung saan sila nagasik ng takot at gulo. Yun ang pinanghawakan ngayon ng militar, Jessica. At doon sa impormasyon na posibleng nagsanib puwersa ito, hindi pa raw masasabi ng militar sa kasalukuyan na BIFF at MNLF ang nasa likod ng pag-atake dito sa Midsayap, Jessica. Okay, siguro kung hindi man connected, baka in sympathy, hindi kaya, Emil? Posible, Jessica, na mayroong plano, nagkakaisa yung plano ng dalawang puwersa bago pa man ilunsad yung pag-atake sa Zamboanga, pati na yung pag-atake dito sa Midsayap. Ayon kasi sa intelligence information na hawak nitong 6th Infantry Division ng Philippine Army, linggo pa lamang ng hapon ay nakakatanggap na sila ng impormasyon mula dito sa mga baybaying barangay na di umano mayroong mga armadong kalalakihang nagbabaan mula sa humigit kumulang 50-pound boat na dumaong dito sa area ng Midsayap. Nang biripikahin ito ng mga intelligence officer ng Philippine Army, dito na unti-unting lumutang, Jessica, na BIFF ang grupong dumaong dito sa Midsayap hanggang sa maglunsad na sila ng pag-atake mula kahapon hanggang kaninang hapon, hanggang kaninang gabi, Jessica. In the meantime, kumusta yung ating mga kababayan dyan na kinailangang lumikas sa kanilang mga tahanan para hindi maipit sa gulo? Nasaan sila? Doon sa pitong... Yes. Jessica, doon sa 7 barangay na pinasok at nilusob nitong BIFF, Mistulang Ghost Town, yung area na yan. 2,000 evacuees ang nasa Midsayap Gymnasium sa kasalukuyan. Yung area na yan, Jessica, ay hindi pa pinahihintulutan ng Army na mapasok maging ng mga kagawad ng media. Hindi rin pinahihintulutan itong mga residenteng lumikas na bumalik sa kanilang tirahan dahil hindi pa raw cleared yung area hanggang sa mga sandaling ito, Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Midsayap, sa North Cotabato. Emil Sumangil.